At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay what to expect muna tayo para kay chapter 1116. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula kay Dr. Vegapunk dahil inaasahan na magpapatuloy pa rin dito itong revelation ni Dr. Vegapunk about sa kung ano yung nangyari dun sa may Void Century. So hindi titigil ito si Dr. Vegapunk hanggat di niya nasisiwalat lahat ng mga secrets dun nga sa nangyari nung sa Void Century. Pero kung mapapansin nyo, parang medyo marami-rami na na nasabi itong si Dr. Vegapunk na info patungkol dun sa Void Century. So nandiyan dyan yung sa secret na ito nung sa Ancient Kingdom. Tapos pati dito kay Joy Boy ay napapayawan na tayo niyan. So kaya ngayon inaasahan na baka mabanggit ni Dr. Vegapunk eto ng pagkakakilanlan o yung pangalan ba ng Ancient Kingdom, pati na rin kung ano yung ikinamatay o ikinatalo nito ni Joy Boy dun sa pakikipaglaban niya nga sa 20 Kingdoms. So far ayan na lang yung parang mga details na gusto nating malaman kay Dr. Vegapunk. At pati na rin pala yung sa pagdating dito sa dalawang halimaw na nga na to, kay Zunisha saka sa Iron Robot na nga na to o sa Giant Robot na nga na to. So dito ay possible na may alam din itong si Dr. Vegapunk kung ano yung role ng dalawa na to during nung sa Void Century. So eto, yung isa pang importanteng info na gusto rin nating malaman sana dyan kay Dr. Vegapunk. So ayan, so far eto yung isa sa mga inaasahang mangyari o makita kay chapter 1116. Pero since na nasabi nga ni Dr. Vegapunk yung patungkol dito sa mga ancient weapons, kaya inaasahan rin na baka dito mag-focus etong si Dr. Vegapunk yung magbigay siya ng details about sa mga ancient weapons na ginamit nga dati. So far yung alam lang natin dyan itong ang si Pluton saka itong si Poseidon. So yan pa lang yung kilala natin na identity kung sino yung mga ancient weapons na nga na yan. Kaya inaasahan rin na baka ito si Dr. Vegapunk may alam siya pagdating dito kay Uranus. So ito na lang talaga yung isang ancient weapon na wala tayong alam. So syempre dahil si Dr. Vegapunk yung pinag-uusapan natin, kaya mataas-taas yung chance niyan na may alam siya patungkol dito sa ancient weapon na Uranus. Pero since na iniisa-isa na nga ni Dr. Vegapunk sabihin yung mga secrets na nalalaman niya, kaya inaasahan rin na baka mahagip niya dyan yung patungkol na dito kay Imo Sama. So ito talaga matindi, mabigat kung malaman natin yung sa patungkol dito sa pagkakakilanlan talaga ni Imo Sama. Pero not sure kung ito mahagip o masama dyan kay chapter 116. Pero ano lang kasi ito yung isa sa mga inaasahang makita dyan kay susunod na chapter natin. Pero kasi nga naman kung merong nakakilala dito kay Imo Sama ay possible niyan isa si Dr. Vegapunk sa mga karakter na nga na yun. So siguro kahit konti lang ay may alam siya sa karakter o sa tunay na pagkakakilanlan neto ni Imo Sama. At ayan yung inaasahan nga ngayon na makita dyan kay chapter 116. Kasi nga naman parang marami na tayong alam okay na yung nalaman natin patungkol kay Void Century. So para yung kulang na lang yung dito kay Imo Sama, yung sa kinatalo, yung sa kinamatay ni Joy Boy at pati na rin yung naging role nga nung dalawang halimaw ni Zunisha at saka nga nung Iron Giant. So maliban doon ay parang goods na tayo dyan. At so ayan, so far eto yung inaasahan sa broadcasting ni Dr. Vegapunk kay chapter 116. Pero inaasahan na nga rin na malapit nang matapos itong ang secrets o isa revelation ni Dr. Vegapunk about sa mga secrets dyan sa mundo ng One Piece natin. Pero maliban pa dito ay punta naman tayo sa side nito ng Straw Hat Pirates natin dahil inaasahan na nga dyan na magtutuloy na ipapakita na itong escape plan ng Straw Hat Pirates natin. So dito makikita nga natin na itong grupo ni Luffy, lahat sila talagang nagmamadali na para nga umalis o tumakas na dito sa may Egghead Island. At so ngayon punta na tayo dito sa dalawa na to. So sa next chapter inaasahan na ipakita ni Oda kung ano yung mangyayari na dito kay Zoro sa kay Jinbei. Pero dahil dyan ay maraming angulo yung tinitignan ngayon na pwede nga mangyari dito kay Zoro sa kay Jinbei. At isa na nga dyan yung ma-encounter nila etong si Saint Mars o hindi naman kaya etong si Saint Saturn. So ito talaga possible mangyari kasi nga naman nasa parehas na area lang etong mga to. Pero tignan muna natin kung ano yung current situation nga neto ni Saint Mars at saka nga ni Saint Saturn. So far ayan si Saint Saturn nasa loob siya ng laboratory nga neto nila Dr. Vegapunk at inaasikaso
inasikaso nga niya dyan yung mga Dendenmushi. Ito nga, kinonqueror haki niya pa yung mga Dendenmushi dyan para i-knock out. At sa kabilang banda naman, etong si Saint Saturn, ganun din. Nasa loob din siya ng laboratory nga nito ni Dr. Vegapunk at ayan, nandiyan naman siya kung nasaan etong si Mother Flame. At so ayan, so far parehas lang na ginagawa. Etong dalawa na to, nasa loob sila ng laboratory ni Dr. Vegapunk habang inaasikaso etong ang mga Dendenmushi dyan. Kasi yan yung priority nila, yung mapatigil yung broadcasting ni Dr. Vegapunk. So dito sa tingin ko, medyo 50-50 yan na ma-encounter nila Zoro, etong sila Saint Saturn, sila Saint Mars. Kasi nga, nasa loob sila ng laboratory ni Dr. Vegapunk at busy sila sa paghahanap sa mga Dendenmushi na yan. Habang sa kabilang banda, etong sila Zoro nasa labas at malapit na nga raw silang mapunta o makarating dyan kung nasan sila Nami. So kaya possible pwede mangyari yan habang nasa loob pa ng laboratory, etong dalawang matanda ay makapunta na o makarating na etong si Zoro sa si Jinbei dito sa grupo nila Nami at dali-dali ay mag-hop na sila o mag-dive na sila papunta dito sa may baba kung nasaan nga etong grupo nila Sanji ngayon dyan. So of course syempre kapag nandiyan na etong sila Zoro ay tutulungan nila etong sila Sanji sa pakikipaglaban dyan nga kay Venus at saka isa pa ay di ba napapaligiran na yung barko ng mga higante dyan na yung gagamitin nila para nga tumakas dyan kay Egghead Island. So syempre isa pa yon ay poprotektahan din niya nito ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. So eto yung ilang anggulo na tinitignan na pwede mangyari dito kay Zoro at kay Jinbei. So it's either na ma-encounter nila yung dalawang matanda, si Saint Saturn sa si Saint Mars kasi nga parehas yung area kung nasaan sila. O di naman kaya mabypass nila, malagpasan lang nila yung dalawa na yon at eto dumiretso kung nasaan etong sila Sanji at labanan etong si Saint Venus ngayon. But then ay after nyan is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. Pero syempre bago tayo matapos ay shoutout muna sa mga kasamahan natin na to. So sila yung medyo mga nauna-una dun sa comment section natin. So shoutout sa inyo tol. Pero ayan nga, ay sa tingin nyo ba ano yung possible na pwede mangyari dun kay Zoro sa kay Jinbei? So makalaban ba nila itong si Saint Venus o di naman kaya ma-encounter nila dun sa may itaas si Saint Saturn saka nga itong si Saint Mars? At so ayan, abang-abang lang para nga kay spoiler sa full chapter nito ni 1116 sa paglumabas yan na i-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.